Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaibigan, tayo po ay maligayang nagbabalik ngayon sa ating pong YouTube. Sapagkat marami po nagtatanong sa atin, bakit daw po na off the air tayo? Nais ko pong ipaliwanag kung bakit po ako nawala sa YouTube. Una, meron pong mga nanloob sa aking pong studio at ninakaw ang ating pong mga computer, mga camera, mga lights, at mabuti na lang itong isang microphone po natin ay nakatago dito. Ngunit ang ating pong mga kagamitan sa studio ay hinakot lahat. Ano po ibig sabihin nito? Sana ang aking pong palagay ay parang burglary lamang, yung pong mga nagutom na Pilipino na walang magawa kundi magnakaw na lamang. Pero yung mga sumunod pong mga pangyayari na nung nalaman nila na parang magbabalik na naman tayo sa YouTube, abay, hindi na po tayo makabalik sa YouTube sapagkat tayo po ay parang suspendido. Although, officially, wala po akong natanggap na papeles o dokumento nagsasabing ako'y suspendido, pero hindi po ako makabalik doon po sa aking YouTube channel. Meron po nagpaliwanag sa akin, isang journalist from Sweden, ang sabi niya, asawa niya raw ay Pilipina at siya ay nakakaintindi o nagtatrabaho, nagbibigay ng serbisyo sa YouTube, at ang sabi niya, hindi mabubura ang iyong programa sapagkat malapit ka nang umabot ng 100,000 subscribers. Pag nakalagpas ka sa 100,000 subscribers, kahit na anong paninira sa iyo, o nga pala, Mr. Carbonell, merong 57 na mga input dito sa YouTube na naninira sa iyo at nagsasabing ang iyong programa di umano ay X-rated o pornographic. Abay, siguro at random, ang sabi niya, ibig po sabihin ng random ay walang pinipili doon sa aking mga YouTube episode. Pumili lamang sila o dumamput lamang ng isa o dalawa o tatlo at pinakinggan at in-interpret at sinabing walang-wala, hindi nga nagbumura itong journalist na ito sa kanyang blog. Dire-diretso ang kanyang salita, wala siyang malisya sa kanyang ginagawang journalism. At by the way, sabi niya, 97,000 subscribers ito. Ibig sabihin, malaki ang kanyang following at therefore, maraming Pilipino ang nag-i-endorso na siya ay pakinggan. Kaya tayo po ay nakapagbalik, binigyan po tayo ng notice ng isang araw at tayo po ay nandito ngayon para ipagpatuloy po natin ang Kawal ng Demokrasya, bagamat nag-umpisa na po sana akong magbukas ng bagong YouTube channel. Kaya lamang 14 lamang yung subscriber ko. Para ma-monetize o maging public, kinakalay 1,000. Ngayon, mabuti na lamang at meron na po tayong notice na pwede na magpatuloy at ito po ang ating pong pinaka-unang episode sa pagpapatuloy na ito. Nanghihinayang po tayo sapagkat napakaraming dramatic events nangyari sa Pilipinas. Hindi po tayo makasali sapagkat pinilay po ang ating YouTube nang inakala po natin may pakanan ito ay yung pong Communist China. Meron po silang mga alipores dito sa Pilipinas na nagre-report sa YouTube laban po sa akin. Kaya ako naman, I also feel flattered. Ano po ibig sabihin yan? Nakakabigay din po tayo ng konting respeto sa ating sarili sapagkat ibig sabihin, kinakatakutan tayo
o nasasaktan ang China at ibang masasamang loob dito po sa ating programa. E nandito po tayo hindi para sila ay purihin, hindi para tayo manatili sa YouTube, kundi para makapaglingkod sa taong bayan sa isang sandata na siya pong pinakamalakas natin sinasandigan. At yan ang katotohanan. Okay, dadako na po tayo sa achievement ng rehimen na ito. Hindi po lingid sa inyo na hanggang ngayon ay hindi pa nasusulba ang misteryo ng election 2022 nang hindi maipaliwanag ang pagkakapanalo ni Ginoong Marcos ng 20 million votes in 1 hour. Ang sabi ng mga eksperto, maliwanag, kaya po naman yung laman ng social media, na ito ay na-focus ng makina, ng Smartmatic, at meron po tayong input mula po kay Colonel Odonio, na nagsasabing meron siyang source at kanyang nabalitaan doon po sa bangko na bilyon-bilyon piso ang pumasok sa bank account ni Commissioner George Garcia ng Commission on Election at ang kanyang mapusok na pagtatanggol doon po sa Smartmatic election. Ganun pa man, ang ating pong pagtutunan ng pansin ngayon, ayun na lamang pong wala po tayong magagawa, hindi po makapag-decide ang Supreme Court sapagkat iba na po ang kultura ng Pilipino ngayon. Ang Pilipino ngayon, mga kaibigan, ay bihira na manindigan sa katotohanan at sa tungkulin nila sa bayan. Kasama na dyan ang Supreme Court. I have said that and I offer no apologies. I will not say sorry to the Supreme Court, but you are a very disappointing bunch of justices. Nakakapanghinayang, nakapanlumo, nakakawalang bilib, ika nga ni Duterte. Pero dito po sa panahon ni Marcos, meron dalawang bagay na kinukonsider ko na aking itinuturing bilang isang veteran journalist na pinakadalawang monumental o isang napakalaking achievement. Dalawa po yan. Una, sa rehimen na ito, bagamat hindi nagko-cooperate si Ginoong Marcos, hayagan niyang sinasabing hindi siya sumasang-ayon sa ICC. Sorry na lang. The ICC is bigger than President Bongbong Marcos. At ang achievement niya na maaari hindi niya naman sinasadya at sa kanya naman publiko sinasabing wala siyang pakialam ay yung pagkakahuli, pagka-implement ng warrant of arrest laban sa isang inakusahan ng crime against humanity na isang Pilipino ng pangalan Rodrigo Roa Duterte. Yung pong parang napaka-imposible siyang mahuli ay nangyari. At nangyari din yung kanilang sinasabing hindi maaaring mahuli sa Davao si Pastor Kibuloy sapagkat ang Davao ay kaharian. May sariling gobyerno, mayroong sariling kultura, mayroong sariling army, pagtatanggol nila sa kanyang sarili, may sariling malaking kayamanan galing sa Kingdom of Jesus Christ at saka sa China. Ngunit ito po ay naisagawa ni General Nicolas Torre III, yan pong pagsalakay at pagpapasurrender kay Pastor Kibuloy sa salang human trafficking at saka iba pang nakapandiring krimen. Mga kaibigan, yan po ay achievement number 1. Achievement number 2 ay yung pagkaka-implement ng warrant of arrest ng isang tao na inakusahan, Pilipino na inakusahan ng International Criminal Court na ginamit niya ang Malacanang upang italikod o bumitaw
ang Pilipinas sa International Criminal Court sapagkat meron siya pinagharap na kaso laban sa kanya sa ICC o International Criminal Court. Ganun pa man, ito po ay naipatupad sa pamamagitan din ni General Nicolas Torre III. So yung isa pang malaki achievement na masasabi po natin na bagamat sinasabi ni Ginoong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment, ang impeachment ay makakaabala lamang sa paggawa ng batas. Mga kaibigan, ang aking pong tingin ay mali si Ginoong Marcos sa kanyang mga public pronouncement sapagkat importante na may pakita natin na meron tayong batas at meron tayong paggalang sa batas. Ang impeachment ay kinakatigan ng saligang batas, mga kaibigan, na dapat panagutin ang mga mandarambong sa ating pong gobyerno na hindi abot ng korte o ng demandang normal. At siyan po ang impeachment. At sapagkat ito po ay tutuloy na natin ngayon, at bagamat nakakaramdam po tayo doon po sa mga hayagang hindi pagsang-ayon nila Senate President Chis Escudero sa kanyang pangalaga ng kanyang sariling pwesto, na baka pagplanuhan siya na siya ay tanggalin bago mag-impeachment sa kanyang pwesto bilang hepe ng mga hurado o huwes ng mga senador. Ngayon, sa akin po, aking pong tingin, this is a monumental challenge. Sa akin pong tingin, hindi lamang si Sara Duterte ang nakasalalay po rito, ang kanyang pagkatao o krimen. Nakasalalay na rin dito ang pagkatao ng lahat ng senador at sila'y mahusgahan sa kanilang paninindigan. Hindi na po natin kailangan hintayin ang mga ilang senador na umupo bilang hurado sa impeachment. Dapat sila ay ma-disqualify, mag-inhibit, pareho ni Robin Padilla. Sa anong kadahilanan? Una, siya ay ubod ng bobo. Nakakahiya. Kinakahiya ka ng Muslim sapagkat ikaw ay haram o yung hindi gumagawa ng mabuti na Muslim. Yan ay si Robin Padilla. Yung pangalawa, hindi po dahil sa relihiyon ito, ay si Marcoleta. Sapagkat hayagan na pinamalas ni Marcoleta na dapat hindi imbestigahin ang plunder o pangungurakot o pagnanakaw ng vice-presidente sapagkat siya ay vice-presidente. Ang kanyang paninindigan nitong senador ng Iglesia ni Cristo, hindi po senador ng bayan yan. Senador ng Iglesia ni Cristo ay di umano dapat magkaroon ng interparliamentary courtesy na dapat nagbibigay galang ang isang sangay ng gobyerno, ito po legislative, sa isang miyembro ng executive branch na walang iba kundi ang Vice President of the Republic of the Philippines. Ano po ang ating paninindigan? Wala pong mataas kaysa po sa saligang batas. Dapat sundin natin. Tamaan kung sinong tamaan. Dapat ipairal natin ang ating pong saligang batas. Nasabi ko na sa impeachment na ito, hindi lamang si Sara Duterte ang huhusgahan ng kasaysayan, hindi lamang mga senador na bobo, palalo, swapang at traidor na pareho nila Marcoleta at mga blind attack dog ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na sila Senator Bato de la Rosa, Bongo, at kumakailangan ay naghahabol din itong kapatid na traidora ni President Marcos, ng pangalan ay Senator Amy Marcos.
Kaya yung tatlong yan, at the outset, kasama nyo na po si Padilla, apat na po yan, ay mayroon tayong karapatan na manindigan na wala silang kwalifikasyon para maging judge sapagkat nagpakita na po sila ng bias. Ang ibig po sabihin ng bias ay panguna na nilang paninindigan o paniniwala bago pa man mag-umpisa ang paghahanap ng ebidensya. Meron na po silang desisyon. Akalain po ninyo, hindi pa nabubulat-lat yung bank account. Pinagsasabi nilang hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte. That by itself is enough ground to disqualify, inhibit these four senators. Si Marcoleta, si Bato de la Rosa, Bongo, and Robin Padilla. Eh, meron pa pong dalawa, yan po si Amy at baka po umabol pa dyan si Chisi Escudero. Eh, dito pong pagkakataon natin na ipakita na merong kakayanan ng Pilipino na manindigan para po sa ating saligang batas. Meron pa rin tayong mga senador. Wala na yung mga pareho nila Tanyada, Jokno, Ninoy Aquino, wala na po yan. Mga pumalit, mga barumbado, pareho nila Jingoy Estrada, Robin Padilla, sila JB Ejercito, Bato de la Rosa, sila Bongo, na hindi po nahihiya na ipakita sa taong bayan ng kanilang tungkulin ay wala sa batas, wala sa Pilipino, kundi sa kanilang amo ng buhong traidor at duwag na si Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang ating pong paninindigan. Yan po ang ating episode sa araw na ito. Ako po ang kawal ng demokrasya na nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.